get unlimited water bonding from China's vessels and rejipped to The Hague by the ICC. So, mga kaboses, bagsak na po ngayon ang followers ni Vice Ganda, mga kaboses, dahil po sa video na ito. Ano po? Mga kaboses, isang magandang araw po sa ating lahat at welcome po dito sa ating YouTube channel. And for today's episode, mga kaboses, ito, magandang pag-usapan ito, mga kaboses, dahil po, si Vice Ganda, mga kaboses, pinutakti po ng netizens. Ano po? Dahil po, mga kaboses, sa pambabastos dito kay former President Rodrigo Roa Duterte, mga kaboses. Hindi po naintindihan ng taong bayan, lalo na po ang dami pong nag-iidolo eh. Sikat po itong si Vice Ganda, mga kaboses. Even ako, no, tanging nagbibigay ng saya sa mga tahanan ng bawat Pilipino, mga kaboses. Ano po? Para maibsan man lang yung mga stress ng taong bayan, naging ano siya, no? Para bagang siya yung pinapanood ng taong bayan kasi nga nakakatawa siya, mga kaboses. Kaya lang, sa pagkakataong ito, mga kaboses, ano po, medyo galit po talaga ang taong bayan, lalo na po, binastos po niya si former President Rodrigo Roa Duterte, mga kaboses. Alam niyo po, pareho naman, mga kaboses, na mayroong ambag sa bayan. Hindi ko naman sinisingil ito si Vice Ganda, mga kaboses, kung ano bang ambag niya sa bayan kasi napakarami talagang natulungan ng taong ito, mga kaboses. Pero sa pagkakataong ito ay parang hindi po magandang venue para gawing komedya, mga kaboses, lalo na po yung sinapi ni former President Duterte. Although meron tayong magkaiba tayo ng pananaw sa politika, ano po, sana po sinit aside ni Vice Ganda yun at hindi sinali doon po sa kanya pong hindi po sinama, mga kaboses, doon po sa kanyang show na marami po nakakita at the same time marami po masasaktan. Kasi hanggang ngayon, ang mga taong bayan, mga kaboses, na umiiyak at hindi pa makamove on, mga kaboses, sa sinapi ni former President Rodrigo Roa Duterte sa pag-aresto sa kanya. At pag-aresto at pagpapunta doon sa The Hague, Netherlands, mga kaboses. Ang dami po na supporters ni former President Rodrigo Roa Duterte na galit ngayon kay Vice Ganda. Talaga naman po magagalit ka, lalo na po binalahura mo yung mismong presidente, no, former president, na alam natin na marami pong nagmamahal na taong bayan. Dahil nga siguro sa mga nagawa, no, ni former President Rodrigo Roa Duterte. Bago po yan, mga kaboses, papanoorin muna natin ito pong video, ano po, na kung saan, mga kaboses, sa isa pong show niya, no, meron po siyang eksena kung saan po, mga kaboses, ginawa nga pong katatawanan, yun po sinapit ni former President Duterte, mga kaboses. Ano to? Parang jet ski holiday? Baga parang ganon, mga kaboses. Pakinggan muna natin at panoorin natin, mga kaboses. Narito po ang video. Nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea by jet ski to get unlimited water bonding from China's vessels and rejipped to The Hague by the ICC. Promo applies to EDS only. Big allowance and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan, mga putang ina niyo. Ayun. Yun, mga kaboses, no? Yun po yung pinutakti ngayon ng mga netizen, mga kaboses. At sa update po natin ngayon, di ba po, bago lang po si Vice Ganda ay bago lang po nagdeklara, no, or post, mga kaboses, parang 2 days ago, ano po, na nasa 20 million followers na siya, mga kaboses. Ngayon, alam niyo ba kung ilan yung binagsak, mga kaboses? Nasa 1 million po. Kasi after po nun, na ginawa niya yun, mga kaboses, bumagsak po yung followers si Vice Ganda. Nasa 19 million na po ngayon, mga kaboses. Ewan ko ba kung talaga bagang alam niya yung pinagagawa niya, mga kaboses. Wala namang masama kung mag-joke. Pero sa ganung sitwasyon, mga kaboses, di ba po? Sa ganitong sitwasyon, na ang dami pong taong bayan, mga kaboses, ang naghahanap ng hope,
na sana'y makauwi si former President Duterte dito sa Pilipinas ng healthy. Kasi nga sa mga health issues, mga kaboses, no, na kanyang dinala mula pa dito sa Pilipinas hanggang doon sa Dahig. Yung mga tao, mga kaboses, na nag-aabang, nag-aantay, ano po, kung ano na nga ba ang sitwasyon ngayon ni former President Duterte doon sa ICC, doon po sa Dahig. Sa ilang buwan na po, no, na pagkaditinin ni former President Duterte, kumusta na kaya siya doon? Ano po? So, magagalit talaga ang taong bayan, mga kaboses. So, dahil po sa galit, mga kaboses, meron pong mga supporter ni former President Duterte ang nag-send po, no, nag-post po, mga kaboses, ng open letter to Vice Ganda, mga kaboses. Bigyan po natin yan ng pansin dito ngayon. Dito po sa ating YouTube channel sa Standpoint Analysis, dito sa episode na to, mga kaboses. Basahin po natin ito pong open letter na para po kay Vice Ganda. Mula po ito kay Malcolm Conlan, isang British citizen po with a Filipino family and netizen in UK, mga kaboses. Narito po ang kanya pong open letter to Vice Ganda. I hope you don't, dear Vice Ganda, I hope you don't mind me writing to you like this in the form of an open letter. I initially thought about not commenting at all, as I have always tried to keep culture and politics separate. In fact, I have watched some of your movies in the past and found them quite funny. I have even met you personally before too. But keeping that aside, I write to you, however, as a vocal and avid supporter of former President Rodrigo Roa Duterte. I take objection to a viral video circulating of a performance where you came out on stage and showed a photo of a board advertising a mock jet ski holiday. In your short monologue, you mentioned the West Philippine Sea. Now, to begin with, former President Duterte inherited the problem of the WPS from previous administration. I ask you, would you be prepared to fight China or go to war with them? The foreign policy of the Philippines during the term of PRRD was friends with everyone, enemies with no one. Maybe you could go to war with China as Private Benjamin? On a serious note, I believe that the relationship that the former president had with the Chinese president at the time was beneficial for both countries, and of course reduced tension in the West Philippine Sea during his administration. The reason why I decided I had to write to you, however, was mainly over the comment about free trip to The Hague via the ICC. I find this comment inappropriate, grossly offensive, and embarrassing. Mocking a former president of the Republic of the Philippines when he is at his lowest is not appropriate. What has he done to you, Vice, that you would stoop so low? So many Filipinos around the world are upset and even grieving right now at the thought of the former president being incarcerated at The Hague. Sorry to say, but your sense of humor is really low and uncalled for. I don't know how this was allowed, and I believe this is disrespectful to a former president of the Republic of the Philippines. Right now, the former president, who is still highly respected by so many Filipinos, is facing a legal process, and I believe it was highly inappropriate for you to make fun of him over this and mock him and his supporters too. I am also a supporter of Rodrigo Duterte, but also over the last almost 3 decades, I have also watched Star Cinema movies, Showtime, and other TFC shows. Unlike you po, I have the ability to keep culture and politics separate. Shame that you can't. I have never mocked you, so why mock him or us? It's cheap comedy.
in very poor taste, considering you once interviewed the former president and featured him on your show. I don't know why you seemingly have so much deep-seated personal hate for him. I do hope you would consider apologizing for this episode and your behavior on stage, which many, including myself, found offensive. It was in poor taste. Do try to keep culture, entertainment, and politics separate, please. Thank you. Kind regards from Malcolm Conlan, British citizen with a Filipino family and netizen, UK. So ayun. Binigyan niya kasi ng para bagang nagkomento kasi si Vice Ganda, mga kaboses, no. Doon po sa jet ski sa labanan po ng West Philippine Sea. Mga kaboses, hindi nga niya alam, no. Yun pong pinaglalaban ni former President Duterte noon. Hindi po niya alam yung sitwasyon na maging presidente na walang mangyayaring gulo, no? Kung paano kumbaga kontrolin yung tensyon, mga kaboses. Ha? Hindi nga alam ni former President Duterte, hindi nga alam ni Vice Ganda kung ano o paano magpalakad na gobyerno, mga kaboses, tapos ganun-ganun lang. Sabagay, in-interview po talaga ni Vice Ganda noon si former President Duterte. Naging mabuti naman yun. No, yung pong takbo ng kanilang nag-praise pa nga, no, si former President Duterte sa kanya. Nag-greet pa sa kanyang birthday, mga kaboses. Napaka-bait ni former President Duterte sa kanya. Hindi lang po natin alam kung bakit ganon. Although may pagkakaiba talaga sa politics, pero kung dadalhin mo dyan sa ganyang stage, marami po nakikinig, hindi naman po siguro appropriate talaga. So, sa tingin nyo, mga kaboses, hihingi kaya ng sorry ito si Vice Ganda? Ano sa tingin ninyo, mga kaboses? Kayo, komento po kayo, magbigay po kayo ng reaksyon, mga kaboses, at opinion ninyo. Ano po? Kasi hindi po lahat ng biro, mga kaboses, ay nakakatawa. Ano po? Yes, may kalayaan tayo sa pagpapahayag, mga kaboses. May freedom of expression tayo. Pero kung ito'y ginagamit, mga kaboses, para po manlait, ano po, at magpasikat, sakapin sa iba po, mga kaboses, no? Huwag po kayong magtaka kung babalik po sa inyo yan. Babalik sa inyo ang sama ng loob ng taong bayan. So, God bless the Philippines. Sa tingin niyo, hihingi kaya ng sorry si Vice Ganda sa mga supporters at lalo na kay former President Duterte, mga kabos? At sa tingin niyo ba, ay tama nga lang ba ang ginawa ni Vice Ganda, mga kaboses? So, react kayo. Mag-react kayo dyan, mga kaboses, sa baba. Mag-comment kayo, mag-subscribe kayo, mga kaboses, at click the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga updates, mga kaboses. God bless you sa inyong lahat. At ako po si Kaboses Wins. Kayo po ay nakikinig dito sa Standpoint Analysis. Bye-bye.